kasama na nga rin ho guys sa tumindig itong si former Senator and now Attorney Leila de Lima. Tumindig para sa tama, tumindig para sa kapakanan ng ating bayan. Kung si former Senator Antonio Trillanes nga, kung si former spokesperson Barry Gutierrez nga, and kung si political analyst Ronald Llamas nga ay tumindig para sa tama, dapat tayo ring mamamayang Pilipino tumindig para sa kabutihan ng ating bayan. Ang mulat ay hindi na muling pipikit pa. At hindi na rin ako makapag-antay kung si former Senator and Attorney Leila de Lima ay ilagay sa kabinete ni President Bongbong Marcos, sa administrasyon ho ni Pangulong Bongbong Marcos. I can't wait sa pagbabalik ho sa gobyerno ni former Senator and now Attorney Leila de Lima. So ngayon, sabi ni former Senator Attorney Leila de Lima sa kanyang tweet, magpakatotoo na siya kung laban o bawi ba siya. So sa nangyaring himagsikan doon sa prayer rally na hindi natin maintindihan kung prayer rally ba yun kasi napuno ng puro putang ina, 'di ba? Tumindig itong si former Senator and Attorney Leila de Lima na dapat mag-resign na itong si DepEd Secretary Sara Duterte. Sa nangyaring himagsikan na nilait ang ating presidente, inakusahan ng ating presidente, at mas lalong pinagre-resign ng ating presidente, tinatanong ni former Senator at Attorney Leila de Lima kung nasaan ang delikadesa ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Bakit tila baga parang napakakapal ng kanyang muka na kaya niya yung lunukin yung mga nabanggit na panglalait ng kanyang mga alipores. Ngayon, ito yung kanyang tweet. VP Sara can no longer serve in BBM's confidence after that rally where Davaoenos called for BBM's blood and cheered every mode of getting rid of him, as suggested by her father in his speech. She cannot go on with her thick face, kapal ng muka, demeanor, and still expect to serve the president and the DepEd well. Magpakatotoo na siya kung laban o bawi ba siya. Hindi pwedeng laban at bawi palagi. Pero guys, alam nyo naman na malaki nga ang nakukuhang pondo dito sa DepEd, kagaya na lamang ho ng sabi ni political analyst Ronald Llamas. So, I think this is one of the reason kaya hindi niya mabitaw-bitawan itong DepEd. Kagaya ng sabi ni Ronald Llamas, ang DepEd ang pinakamalaking departamento sa gobyerno. Ito yung may pinakamalaking budget sa gobyerno. Yan ba ay bibitawan pa niya? Baka hindi pa siya handa. Lalo na't nawala ang kanyang hundreds of millions ng confidential at intelligence funds. Exactly. Diba? Paano magbibitiw sa pwesto ang isang taong, nakikita nyo naman guys, pera na, magiging bato pa. Diba? Lalo pa tinanggalan siya ng Congress ng hundreds of millions budget. So, bakit nga ba tinanggalan ng Congress? Dahil hindi niya naman kayang ipaliwanag kung saan niya gagamitin ito. Diba? So, ngayon, sa mga nangyaring eksenang ganap, ang hiling ng taong bayan, magpakatotoo sana itong si Vice President Sara Duterte. Kaso hindi Naglabas pa siya guys ng statement. Ewan ko iba talaga yung eksenang ganap kapag thick face. Sabi niya pa, taos-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy
na pagtitiwala, patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. And do you think na talagang may tiwala pa sa'yo ang ating presidente after ng mga eksenang ganap nyo kung paano nyo durugin ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, kung paano nyo bastusin in public itong si President Bongbong Marcos? Do you think na may tiwala pa sa'yo ang ating presidente? Mag-isip-isip ka naman. And you know what guys, isa nga din sa mga nakakahiyang pangyayari na meron tayong DepEd Secretary na hindi naman kayang gampanan ang pagiging DepEd Secretary. 'Di ba? Ang baba ng score natin sa PISA. Tapos magkano yung hinihingi niyang pondo? Nakakaloka. Yung mga learning materials na sana ginagamit ng mga kabataan para matuto sila sa mga baybayin at mga pag-aaral kada araw, nandoon lang nakatenga sa Transpac dahil nga sa unsettled payment. See? Ang daming problema ng DepEd pero mas inuna pa yung pakikipagbangayan sa People's Initiative, pakikipagbangayan sa confidential funds, 'di ba? Pakikipagbangayan ukol sa eksenang ganap dito sa SMNI. Pakikipag-away kay House Speaker Martin Romualdez. Samantalang yung kanyang problema sa Departamento ng Edukasyon, kagawaran ng edukasyon, abay, bakit parang tila baga walang solusyon? Mahiya-hiya naman kung may kahiyan pa. Pinapag-resign ng kapatid mo ni Mayor Baste itong si President Bongbong Marcos. Pero ang nangyari guys, ang sigaw ng taong bayan at ang pulso ng taong bayan, ikaw, VP Sara, and DepEd Secretary, ang mag-resign. Yan ho yung sigaw ng taong bayan. Sana makinig ka naman. Kasi kung puro lang, hindi na maganda ang ginagawa mo sa Departamento ng Kagawaran ng Edukasyon, mahiyahiya naman kahit papano. Yung presidente na yung nag-utos sa mga kaguruan na kumilos kayo kung ano pa man yung pwede nyong gawin para umangat tayo sa PISA. Presidente na yung kumilos, hindi ka ba nahiya? Nakakaloka. Kahit minsan kahihiyan na lang. Diba? For the sake of our country. Please, mahiya naman kahit papano. Kaso wala eh. Iba talaga yung epekto ng makapalang pagmumuka. Sabi ni Attorney Leila de Lima. So ngayon tumindig itong si former Senator and Attorney Leila de Lima na dapat mag-resign na at wag laban bawi itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Kahit man lang sa nangyaring eksenang ganap doon sa prayer rally sa Davao, sana nakita niya na. Sana mulat na siya sa gusto ng taong bayan. After ng mga maanghang na binitawan ng salita, tapos dyan ka pa din mag-i-stay sa DepEd, konting kahiya naman kahit papaano. Yun lang. At nanindigan nga si Attorney Leila de Lima. Sana tayo din, manindigan tayo. Sara, resign now. Kung hindi mo kayang gampanan ang iyong tungkulin, mag-resign ka na lang. Yun lang.